panlangit. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang panlangit. Ang panlupa muna bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha sa alabok. Mula sa langit ang pangalawang Adan. Ang mga katawang panlupa ay tulad ng nagmula sa lupa. Ang mga katawang panlangit ay tulad ng nagmula sa langit. Kung paanong tayo katulad ng taong nagmula sa lupa, darating ang araw na matutulad din tayo sa nanggaling sa langit. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay di magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang panlupa ay hindi maaari magmana ng buhay na walang hanggan. Pakinggan ninyo ang hiwagang ito. Hindi mamamatay ang lahat. Ngunit lahat tayo ibabaguhin sa isang sandali, sa isang isang mata, kasabay ng muling tunog ng trompeta. Pag tunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhay at di na mamamatay. Babaguhin tayong lahat sapagkat itong katawang nabubulok ay dapat mapalitan ng di nabubulok at ang katawang namamatay ng di namamatay. Kapag napalitan ng walang pagkabulok ang nabubulok at napalitan ng walang kamatayan ang namamatay, tupad ang nasa saad sa kasulatan, narubing na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinan. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon, yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Kabanatang 16. Tungkol naman sa tulong sa mga kapatid sa Judea, gawin ninyo ang tulad ng sinabi ko sa mga iglesia sa Galacia. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, magbubog na ang bawat isa na halagang makakaya at ipunin niyo upang hindi na kailanganin pang maghingi ng apuroy pagbayad ko. Pagdating ko yan, bibigyan ko ng sulat ang mga taong pipiliin ninyo upang magdala ng inyong tulong sa Jerusalem. At kung kailangan ako ang magdala, isasama ko sila. Tutuloy ako riyan pagkagaling ko sa Macedonia. Doon ko binabalak dumaan. Magdadagal-dagal ako riyan at maaari diyan na magparaan ng taglamig upang patulong sa inyo sa susunod kong paglalakbay. Bagamat di ko pa alam kung saan ako paroon. Ayaw kong ako'y dadaan lamang diyan. Ibig kong magtagal ng kaunti kung loloobin ng Panginoon. Ngunit binabalak kong manatili dito sa Efeso hanggang Pentecostes. Malaki ang pagkakataon din para sa ating gawain, bagamat maraming kumakalang. Pagdating diyan ni Timoteo, siya'y pakisamahan ninyong mabuti upang mapanatag ang kanyang kalooban, sapagkat siya'y tulad kong naglilingkod sa Panginoon. Huwag niyo siyang hamakin. Sa halip ay tulungan niyo upang makabalik din ng masaya, sapagkat siya'y hinihintay ko at ng mga kapatid. Tungkol naman kay kapatid na Apolos, malapit ko siyang pinakiusapang dumalaw diyan kasama ng mga kapatid, ngunit hindi pa makabarya. Dadalaw siya kapag nagkaroon ng pagkakataon. Maging handa kayo at magpakatag sa inyong pananalig. Magpakatapang kayo at magpakatibay. Ang lahat ng ginagawa niyo'y gawin ninyong may pag-ibig. Mga kapatid, alam ninyong ang sambahayan ni Estefanas ang unang naikayat sa Akaya at itinalaga nila ang kanilang sarili sa paglilingkod sa mga hinirang ng Diyos. Ipinamamalit ko sa inyong kayo'y pasakop sa mga tulad nila at sa sinumang gumagawa at nagpapagal na kasama nila. Nagagalang ako sa pagdating nila Estefanas, Fortunato at Acaico sapagkat ginagawa nila ang hindi ninyo magawa. Sila ang nagpasigla sa akin, kayo din sa inyo. Pahalagahan ninyo ang kayong mga tao. Kinukumusta kayo ng mga iglesia sa Asia. Kinukumusta rin kayo ni Aquila at Priscilla at ng mga kapatid na nagtitipon sa kanilang bahay sa ngalan ng Panginoon. Kinukumusta rin kayo ng lahat ng kapatid din. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Akong si Pablo ang sumusulat nito, kumusta kayo? Sumpain ang sinumang walang pag-ibig sa Panginoon. Maranatha. Dumating ka nawa, Panginoon namin. Naway sumainyo ang pagpapala ng Panginoong Jesus. Sumainyong lahat ang aking pag-ibig sa pangalan ni Kristo Jesus. Ang ikalawang sulat ni Pablo